Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, wala kang katulad. Ang bawat isa sa amin ay naghahangad, nagmimithi, na ikaw ay laging makapiling. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na labis mong kinagigiliwan, at sa kanyang pagsama sa amin, kami rin ay bahagi ng iyong kinagigiliwan at kasamang tagapagmana niya. Kaya puspusin mo at pagpalain mo ang bawat isa at lahat kami ay matuto sa katotohanan. Salamat sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah! Ang pagiging Kristiyano po ay pagpasok sa digmaan. Ang daigdig po ay lugar ng labanan. Kung ang isang tao hindi Kristiyano, hindi niya maunawaan ang labanan. Pero kung ang isang tao ay Kristiyano, maunawaan niya na araw-araw ay may digmaan. At para tayo po ay hindi matalo nung digmaan sa daigdig na hindi nakikita. So yun pong digmaan, ano po, yung war, ay yun po ay in the invisible supernatural world. Kaya hindi mo nalalaman, may nagdidigmaan dito sa ating paligid. At ang laging unang naapektuhan sa atin ay ang ating isipan. Kaya't kailangang matuto tayo na mamuhay na laging nakasuot ng baluti ng Diyos. Armor of God. At ang unang isusuot mo, ano po, ay ang breastplate of righteousness. Paano mo ito isusuot? Sa pamamagitan po ng panalangin. At ang pangalawang iyong isusuot ay ang bigkis ng katotohanan o belt of truths. At ang pangatlo, ito po in order, ano po, para kayo ay hindi madaig ng matitinding pagsubok na nangyayari sa ating paligid. So ang pangatlong isusuot natin ay ang sandalyas ng paghahayag ng mabuting balita. Dahil kapag ang isang sundalo, ang isang kawal ay napilay, hindi po siya makakalaban ng hustuhan. Kaya kailangan siya ay nakasandalyas ng pagpapahayag ng kapayapaan o ang Ebanghelyo. At ang susunod po, dahil nga po labanan ito, ang ilalagay mo lagi ay yung shield of faith, panangga. Dahil ang bobombahin po sa atin ay ang ating isipan. At mapapansin mo na ang mas nakapapagod sa tao ay nagaganap sa kanyang pag-iisip. Sapagkat laging kasama natin ang ating isipan araw at gabi. Kaya kung may panangga tayo ng pananampalataya o shield of faith, mauunawaan natin ang kaibang magiging pagkilos ng Diyos sa ating pagtatagumpay. At ang offensive weapon, isa lamang po ang ating pangulos. Ito po yung offensive, ito po yung pamatay. Ito po ang sword of the Spirit. Kaya kailangan salita ng Diyos ang gagamitin mo dahil si Satanas ay gumagamit din ng salita ng Diyos pero baluktot. Kailangang tuwid ang paggamit natin sa salita ng Diyos at ang paglakad na masunurin sa salita ng Diyos, ang unang nabubuo sa atin ay magandang pag-uugali. Sabihin mo sa iyong katabi, kapag sumunod ka sa salita ng Diyos, maganda ang ugali mo. Hello? Ang isang sumusunod sa salita ng Diyos ay namumuhi sa lahat ng masama. At hindi niya matagalan ang kahit katiting na kasalanan. Hindi ka po mapapalagay kapag may kaunting kasalanan ng iyong buhay kung talagang maalab ka sa salita ng Diyos.
Kaya nga po, ating kilalanin ang katotohanan at ang ating helmet, ayan, napakahalaga po nito, salvation. Huwag mong kalilimutan na ikay ligtas. Kahit ano ang mangyari sa iyo, basta ikay ligtas. Kahit na sirain ang iyong loob, basta ikay ligtas. Sapagkat tayo ay sa kamay ng Diyos at tayo ay kinukulong niya sa kanyang pag-ibig. 24/7 tayo nasa kamay ng Diyos at tayo binabalot niya ng kanyang pag-ibig. Kaya sa tagumpay o kabiguan, basta laging ikagalak mo, ako'y iniibig ng Diyos. Nawalan ka ng trabaho, sabihin mo, ako'y iniibig ng Diyos. Huwag mong bibigyan ng kaaway na ikay siraan ng loob. Amen? Sapagkat kung tayo'y lalakad sa katotohanan, iniibig tayo ng Diyos at ito ang katotohanan, ikaw po'y hindi madadaig ng pagsubok. At ang dyablo ay magiging malayo sa iyo. Hindi na siya makakadikit at makakabulong sapagkat ikay nabubuhay na naniniwala na ikay iniibig ng Diyos. Kahit may kirot na ang iyong katawan, basta ako'y iniibig ng Diyos. Wala pong laban ang dyablo doon dahil ang katotohanan, lahat ng nangyayari sa mga umiibig sa Diyos at tinawag sa kanyang layunin, ito'y para sa kanilang kabutihan. Kaya nga, anuman ang ating daanan, kasaganaan man o kasalatan, gutom o kabusugan, kaunlaran o kabiguan, kailangang matutunan natin ang aral. Natuto akong masiyahan. Contentment. Yun po ang aralin na ating dinaraanan araw-araw. Because godliness with contentment is great gain. Kaya nga po, kailangang maranasan mo ang mabuhay mukha sa harapan ng Diyos. Yan, titulo ng mensahe is face to face. Mukha sa mukha. Naalala ko ang ibon na Robin. Ang Robin po, pag siya nagpatuka sa kanyang inakay, ito ay pick to pick. Tuka sa tuka. At yun po ang larawan ng isang nabubuhay na nagpapatuloy na maging anak ng Diyos. Ang pagsisiwalat ng Diyos ay labi sa labi, nguso sa nguso. So ang salita ng Diyos ay manggagaling ay sa bibig ng Diyos. Ang pagtibay natin ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pagkain natin ay ang salita ng Diyos na nagmumula sa bibig ng Diyos. Nasa kapangyarihan ng ating dila ang buhay o ang kamatayan. At ang nakalulungkot, maraming Kristiyano ang hindi nila nalalaman ang kanilang sinasabi at iginagapos at ikinukulong nila ang buhay nila doon sa kanilang sinasabi dahil sa kamangmangan. Wag na wag ka. Kung wala ka rin lamang sasabihing maganda, matulog ka na lang. Kapag galit na galit ka, umiwas ka na lang. Avoid confrontation pag meron kang sama ng loob. Nakukuha niyo po? Sapagkat mag-flare up ka lang kapag ikaw ay may sama ng loob at meron kang ibang mga suliranin. Magkulong ka na lamang sa isang lugar na kung saan ididil mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Marami po tayong masamang ugali. Hindi pa lang natin natutuklasan. At ang paglitaw ng masasamang ugali ay sa pamamagitan ng relasyon. Kaya pag ikaw po ay nakipagkaibigan sa tao, lilitaw po yung mga ugali natin. Lilitaw po yung ating pagkamadaldal, at malalantad sa atin na tayo pala ay sinungaling sapagkat pag tayo ay nasusukol, nagsisinungaling tayo para wag tayong mapahiya, para protektahan ang ating reputasyon. Yun po hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kailangan tayo mabuhay na totoo. Amen? Tingnan mo po, kapag barya ang dala mo, hindi makakapaglihim yung barya, maingay siya pag tumakbo ka. Pero paglilibuhin tahimik, kahit ka po magpatumba-tumba ay walang tunog ang lilibuhin. Ganon din po ang tao.
Pag ang tao po ay maganda ang ugali, tahimik. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang barya ay maingay. Laging mareklamo. Kaya nga po, paunlarin mo yung halaga ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. Manahimik ka. Kung magdadadaldal ka sa asawa mo na lang, wag na kung kani-kanino. Oh, I love na kung ano man ang bigatan ng aking asawa, sa akin na lang siya magsasalita ng magsasalita. Dahil ako'y espongha. Hello? Alam niyo ang espongha? Ang espongha po ay ina-absorb lahat ng tubig. So ang ibig sabihin, anuman ang kanyang kahinaan o hindi niya pagkaunawa sa isang bagay, i-absorb ko na lang yun. Ano po ang espongha? Hindi po nagsasalita yan. At hindi rin yan nagbabalik ng tubig. Ano po? Tahimik lang siya. Kaya araw-araw iyong unawaing mabuti, hindi ka winiwisikan at hindi ka pinapahiran ng grasya o awa. Ikaw at ako araw-araw ay lublob sa grasya at sa awa ng Diyos. We are submerged, we are immersed daily in the mercy, grace, favor, goodness, and blessings of the Lord. Nakukuha niyo po? Kaya wala po tayong talo. Dahil iniibig tayo ng Diyos. Face to face. Nakita ko sa aking lumang notebook, at nakasulat ang ganito, read this always. Ito ay natala noong 2009. Dahil ako'y maraming notebook at isinusulat ko, ito ay July 2009 itong aking notebook at nakita ko kaninang umaga habang ako ay nagkikipag-usap sa Panginoon para sa mensahe para sa inyo. At ang sabi po nung nakatala at ito ay ibinigay sa akin ng Diyos, 8/13/2001. Ilang taon na po yon? 11 years ago. So August 13, 2001, 1:50 ng hapon sa second floor ng aming bahay. At ito ang aking naulinigan. Put this right in your mind and never forget it. Ilagay mo ng marapat sa iyong isipan ang bagay na ito at huwag mong lilimutin. Open apostrophe. O quotes. You will never of any importance to God till you venture into the impossible. Close quotation mark. So, pansinin po natin, ito po'y pinaniwalaan ko. Hindi ka magiging mahalaga sa harapan ng Diyos. Bagamat tayo pong lahat ay mahalaga kahit na wala tayong gawin na hanga-hanga, tayo pong lahat ay papuntang langit. Pero mas maganda po dahil pagpunta po natin sa langit, hindi na po tayo daraan sa white throne judgment because of Jesus Christ. Pero ang haharapin po natin, Bema Judgment, dahil yun po yung paghuhukom na ating tatanggapin kung anong magiging ating role o papel paghahari ng Panginoon ng pisikal dito sa ibabaw ng lupa. So, pansinin po natin, ano ang magiging role mo paghahari ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Kaya ang mga tsak na may magandang pwesto ay ang 12 lipi ni Israel at ang 12 apostol. Ano kaya ang ating pwesto? Kaya kailangan tayo ay magkaroon ng isang pagkilos. You will never of any importance to God till you venture into the impossible. Impossible. Hindi mo kaya. Wala kang sapat na kaalaman, ang lahat po ng aking pinasok ay utos lang ng Diyos. Wala po akong journalism education, wala po akong broadcasting training, lalo na po sa telebisyon. Pero because I ventured on what God commanded to me, dahil po sinunod ko ang iniutos ng Panginoon, sa simula po nakakalito
Dahil maraming mga kilalang mga naging kaibigan ko, foreigner na mga evangelist na nagsasabi, Brother Greg, do not enter television ministry. Kulang na lang ay sabihin na masisira ka at ang iyong ministeryo. Pero inuutos po ng Diyos. Basta utos ng Diyos, hindi ko pwedeng suwayin. Yan, nais kong ipaunawa sa inyo na ikaw ay hindi pangkaraniwang tao. Dahil hindi tayo magkakasama-sama kung pangkaraniwan ka. Ikaw ay isang dakilang lalaki at dakilang babae na tinawag ng Diyos para tayo ay magsama-sama. May kasabihan sa daigdig, the bird of the same feathers flock together. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya nga tayo nagsasama-sama sapagkat malaki ang gamit ng Diyos para sa bawat isa dahil bahagi tayo ng isang katawan. So dream big. Dream the impossible. Amen? Kung ikaw ay empleyado, pangarapin mo na bibilhin mo yung kumpanyang pinaglilingkuran mo. Wala pong bayad ang mangarap. Amen? Maaaring ito ay insanity at first. Pero pag nasanay ka pong mangarap ng malalakit imposible, ikaw po ay susunod ang pag-uugali doon sa iyong pinapangarap. Amen po ba? Pansinin po natin si Moses ay napakatalinong lalaki pero binasag muna siya ng Diyos for 40 years sa disyerto sapagkat hindi ganon ang pagiging matagumpay at dakila. Kailangan pong lubusan at hustuhang tiwala at pag-asa lamang ay sa Diyos. Face to face with reality. Face to face with Jesus every day. Marami pong bagay na makakaharap tayo sa bawat araw. Face to face with men because our life is relational. Ang atin pong buhay ay laging pakikisama, pakikitungo, pakikipagkapwa-tao. Kapag umiwas ka sa tao, ay baka sa buwan ka mahanirahan. Pero kung marami ang taong iiwas sa kapwa-tao at pupunta sa buwan, darami rin ang tao ron. Sapagkat tandaan po natin, naalaala ko lang, ang Quezon City po ay masukal na lugar. Ang Araneta Center po ay walang bumibili. May kakilala ako doon kaming kababayan. Ibinebenta ng 15 centimos ang per square ng buong Araneta Center ngayon. Alam mo ang kanyang sabi, ba't ko bibili niya? Puro ahas yan. Hanggang binili ni Manuel Uy at ibinenta niya ng 25 per square. At ano ngayon ang Araneta Center? Kaya nais ko pong ipaunawa sa inyo, if you have your heart trimmed and focused to the desire of God, makikita mo po na ang pinipili niya ay yung walang kwentang tao. Dahil yung may kwenta, hindi magpapahalaga sa Diyos. Kaya kung may kwenta ka, hindi mo papahalagahan ang iyong naririnig. Pero kung wala kang kwenta, pahahalagahan mo ito para ikay magkakwenta sa harapan ng Diyos. Nakukuha niyo po? Kaya nga po, napakahalaga po na iyong maunawaan sa Micah 6:8, He hath showed thee, O man, what is good, and what does the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Ipinakita sa iyo, lalaki, dahil si Micah ay lalaki, ipinakita sa iyo ng Diyos, lalaki, kung ano ang mabuti. Semicolon. So, ang mabuti po ay nakapaloob sa 3 gawain at 3 kalagayan. To do justly. So, lahat po ito ay paggawa. To love mercy. At ang pangatlo, to walk humbly with thy God. So, isa-isahin po natin. To do justly. Ano po yung just? Pag nakita ka ng tao, ikaw yun. Hindi ho pwede ang doble kara. Hindi ho pwedeng kapag ang kasama ay may kaya,
Naku, napakabait. At pagkasamay busabos, napakataras. Kailangan po na ang ating ugali ay pantay sa harapan ng mayaman at maging sa harapan ng pulubi. Hello? To do justly. Kung nagbebenta ka ng produkto, laging lamang yung bibili, hindi ikaw na nagbebenta. Kung magbebenta ka ng house and lot, siguraduhin mo na prime yung lot yung iyong ibebenta, hindi yung tatamaan ng creek. Kaya kailangan nagsisiyasat ka rin kung ano yung produkto mo at tanungin mo muna ang sarili mo kung ako ang may pera at may nag-alok sa akin ito, bibilhin ko kaya ito. Yun po ang just. Amen. To love mercy. Marami po tayong kahinaan, marami po tayong kapalpakan, marami po tayong masamang ugali. So to love mercy is that you will always desire for the mercy of God. Kaya hindi ka po mawawalan ng loob, bagamat nakakahiya yung ating kasalanan, pero ating inaalis yung hiya at tayo lumalapit sa Panginoon at inaamin natin, Panginoon, ako po'y kahiya-hiya sa iyong harapan, pero ikaw lamang ang makapagbibigay sa akin ng panibagong buhay. Hello, that is loving the mercy of God. And walking humbly with thy God, ang ibig sabihin, hindi po ako pwedeng mabuhay pag hindi mo ako sasamahan. Panginoon, ito po kayang-kaya ko pero hindi ko gagawin hanggat hindi ko naririnig sa iyo. Approve, go, and move. Because the perfect work is the work that is approved by God, rightly done on time, and rightly done on the proper way. Ginawa sa takdang oras ng Diyos at ginawa sa tamang pamamaraan ng Diyos, that is walking humbly with our God. Kung ang ginamit ko po ay yung technical know-how and ability ko, hindi po ako magbo-broadcast. Dahil sa construction po at sa sales ng heavy equipment, kailangan alam ko ang aking kliyente. So yung training ko po ay ginamit ng Panginoon para ako ay mai-adapt sa isang buhay na walang aasahan kundi siya. Wala kaming oras, lalo na sa sales, sa construction, walang oras. Pero meron po kaming tinatawag na PERT CPM, Progressive Evaluation Related Test, Critical Path Method. Isa po yun sa method to measure up. Dahil meron pong penalty kapag hindi ko natapos yung project on time. Kaya lahat po, pati inclement weather, yun po ay minus dun sa kung ano yung term nung contract. Pati po sa sales, hindi po kami hinahanapan ng bandy clock. Dahil kami may quota, at least 30,000 to 50,000 a month. Doon po ang usapan. Kaya nakita ko, kung atin pong i-apply ito sa ating spiritual na buhay, kailangang ikaw ay, una, kailangang malakas ka at may kapangyarihan ka sa iyong sarili. If you are powerful in yourself, then your family is powerful in God. Laging ang relasyon po ay sa Diyos. And if the church is powerful, then the community will be powerful. Amen? So if I am powerful, my family will be powerful in relationship with God, not in the natural. Be strong in the Lord and in the power of His might. Kaya kailangan po personal na pagpapakalakas ito sa Diyos. Ambition is, the simple meaning of ambition is canvassing for promotion. Do not canvass for your promotion. Let God promote you. Amen? Because neither from the east nor from the west promotion cometh, but from on high. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay nabubuhay, na nakalulugod sa Kanya, siya na ang mag-aangat sa iyo. Hello? Amen? Siya na ang mag-aangat sa iyo. Kaya para sa akin, napakahirap nito because I know PLOC, planning, and then operation and control. Planning, logistic, operation and control. At dito sa pagsunod ko sa Panginoon, wala akong pwedeng iplano, kundi makikinig ako sa Kanya.
Wala akong logistic. Hello? Hindi ako uutang sa bangko para ako ay makapag-TV, ministry o mag-radio broadcast. No. I have to trust 100% on God. Salamat sa Diyos at purihin ang banal at dakila niyang pangalan. Ang palatuntunan ito ay nagpapatuloy dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at dahil sa hamon ng banal na Espiritu na inilalagay sa bawat puso. At ang paghamong ito ay upang ang tao ay magkaroon ng pinansyal na kalayaan at kaluwagan sa kanilang buhay. At ito ay sa paraan ng pagtugon sa hamon na aking isinasagawa sa ngayon sapagkat ang pagkalikha sa atin at ang layunin ng pagkatawag sa atin ay alang-alang kay Hesukristo at alang-alang sa Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ang siyang dapat nating pagkasunduan na ito ay maipagpatuloy nating maipangaral at maituro at madala sa buong daigdig. At ang inyong pinansyal na mga kaloob ang siyang mag-aambag upang makapagpatuloy tayo na ang gawain ay mapalawak natin sa buong daigdig. Bilang isang Kristiyano, iniibig ko si Kristo kaya iniibig ko ang bawat Kristiyano. Iniibig ko ang tao kaya iniibig ko ang buong sangkatauhan. Kaya ang hamon ko sa bawat isa, magsama-sama tayo at magkasundo sa pag-ibig upang ang sangkatauhan ay mahatdan natin ng mabuting balita at upang magawa natin ito, kailangan ang ating tulong-tulong at ang inyong pinansyal na kaloob ay magdadala upang maisagawa natin na maipangaral ang Ebanghelyo. At sa inyong pagkakaloob, ano ang mangyayari? Sa inyong pagkakaloob, ang langit ay magiging bukas. Sa inyong pagkakaloob, hindi kayo mawawalan. Sa inyong pagkakaloob, ang kapangyarihan ng karunungan ng Diyos ay kikilos sa inyo sapagkat laging tandaan natin ang bukas na palad, ang pagdaloy ng tuloy-tuloy na pinansyal na pagpapala ay magaganap. Kaya't sa inyong pagkakaloob, sa inyong ibibigay sa ministeryong ito upang magpatuloy tayo, ako ay dadalangin upang ang lahat ng kaluwalhatian ay maialay natin sa Diyos at kayo ay mapagpala ng Diyos ng tuloy-tuloy sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. O Diyos na dakila, amang makapangyarihan, sa kanilang pagkilos, sa pagtugon, sa pagkakaloob, aking idinadalangin ang makapangyarihang pagkilos na gagawin ng iyong Espiritu sa kanilang buhay. At sila mula sa kanilang pagkakaloob ay tuloy-tuloy na ito ay dadaloy sa kanilang buhay sapagkat ito ay tuloy-tuloy na iyong ibabalik sa kanila, siksik, liglig, pikpik at nag-uumapaw sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministries. Siyang tumawag, hindi magkukulang. Amen? O, purihin ng Panginoon. Kaya nga po, kung atin pong titingnan, yung training sa sales, yung katulad ng AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Everything rise and fall through communication. And the one that communicate one to another is our heart and our mind.
Ang ating puso at ang ating isipan ang nag-uusap araw at gabi. So the right language of the heart and the mind is dependent on how you daily read. There is only one position. If you are a chief engineer, there is only one position, but you have different function. One position, but diversified function. Ako'y tao lang. Ang position ko bilang tao, pero I have many function. I am husband to my wife. Kailangan may oras ako sa kanya na nakikipagtsikahan ako sa kanya, nakikipagtitigan ako sa kanya. Hindi ho katwiran ang maraming gawain. Pag ang katwir ay maraming gawain at nawala ang oras sa asawa, ang ibig sabihin, you are poor manager of time. Hindi ho pwedeng maging huli ang asawa at mga anak at apo. Lagi pong una yan. Dahil hanggang 65 years old lang ang hanap buhay. The rest of the years will be spent together with your family. Kaya unlarin mo yung pamilya mo. Tingnan mo ang iyong katabi. Matuto ka, matanda na yan. Yung nagsasalita sa iyo, tumandaan na yan, na may pinagkatandaan. Nakukuha niyo po? Huwag ka nang mag-trial and error. Paniwalaan mo na lang yung iyong naririnig at ikaw ay mapapalagay sa tamang kalagayan. Amen? So how you sell yourself is how the people will either react or respond to you. If you are reactive, people will be reactive. But if you are responsible, then people will respect you. Nakukuha niyo po? Sabihin mo sa iyong katabi, mabuti na lang at dumalo ako ngayon. Hallelujah. Alam mo, nung ako ay magkaroon ng kauna-unahang cellphone, dadalhin ko one time, ipakikita ko sa inyo, maleta po yun, 45,000. Ang yabang ko, dahil ako lang ang may cellphone na, yung Philtel po nung araw, dala-dala ko yun. Hanggang kung nasa Cebu ako, ang yabang ko, ako lang ang may ganun, dahil mahal. Pero alam mo, after several months, baliwala na po yun. Kaya may kasabihan, if it works, it is obsolete. Hello? Kaya makikita po natin na ang umuunlad ay yung hindi tumitigil sa tagumpay at nag-iisip ng panibagong tagumpay. Do not settle for the good. Aspire for the best. Huwag kang hihinto sa mabuti. Hangarin mo pa ay yung higit na mas mahusay. Kaya nga po, kung atin pong uunawain, mahal na mahal ka ng Diyos. No doubt, iniibig tayong lahat ng Diyos. At ang iyong pagunlad, opo, mula sa Diyos, pero hindi mula sa iyo ang iyong pagunlad sapagkat nakaamba na ang lahat ng gagawin ng Diyos, ang iyong gagawin na lang ay paniwalaan. Amen? Kaya nga po, itong pagpasok natin sa satellite TV, nakatutuwa sapagkat andun ang lahat ng oportunidad. Pero yung oportunidad ay naghihintay ng tamang tao at tamang panahon. Wala pong magtatangka ng isang napakamahal na ministry. Wala pong magmimithi ng ministring bayad ka lang ng bayad. Pero kapag ito'y iniutos ng Diyos, you will be like a river. The financial flow from heaven down through you, it will just flow, flow, flow. Nakukuha niyo po? Kaya walang ubos ang iyong pagpapala. Kaya nga po, unawain mong mabuti ngayon. You are a leader. Hindi mo lang ina-admit, pero ikaw po ay pinuno. If you want to be great in the kingdom, be servant of all. So ang servant po ay may pabuya, may allowance, may sweldo. But if you want to be leader in the kingdom, be a slave to all. Ang slave po ay wala pong tinitingnang remuneration or friends benefits.
Ang kanya pong tinitingnan ay yung kanyang Panginoon na nag-utos sa kanya. Kaya nga tinawag ng Biblia na si Joseph ay napaka-unlad at napakasaganang lalaki nung siya'y maging alipin ni Potiphar, slave. At ako'y alipin ng Panginoong Hesukristo, kaya ako'y maligaya, kaya ako ay tuwang-tuwa at ako ay galak na galak sapagkat tuwing umaga bago ang bawat araw. Ang nakakapagod po, kahit po sa trabaho, sa unang taon lang, kakapain mo lang yan. Yung second year hanggang 20 years, yun na lang po yan, paulit-ulit. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawain, kahit na yung mga designer ng malalaking gusali, wala na silang iisipin dahil alam na nila, computerized na ang kanilang isipan, alam na nila ang mga constant na gagamitin sa calculation, alam na nila ang estimate sa per square area ng building. Hello? So, ipoproject na lang nila yon sa computer nila dahil nakaprogram na po yon. So, 1 year pain, many years, doon po maraming nasisira dahil hindi na nila gagamitin ang isip dahil nakaformat na. Yan po ang isang bad effect ng computer. Sapagkat ang atin pong utak ay nilikha para mag-isip. Nakukuha niyo po. Kaya nga maraming mga nanay ang malusog kahit na ilang taon na silang nanay. Bakit? Dahil sila ay creative. Hello? Bigyan mo yan ng isang hiwang karne at saka mga ingredient at napakarami na nilang mapapalabas na pagkain doon. Kaya wag mong isa sa isang tabi ang creativity mo. God has endowed you with creativity. Laging iyong tuklasin ang bago dun sa dati mo ng ginagalawang buhay. Pasayahin mo lagi ang iyong bahay. Hello? Pasayahin mo lagi ang iyong mga kasama sa bahay. At paano? Ipakita mong lagi kang parang walang problema kahit ikay dumaraan ng mga problema. Sapagkat laging tandaan mo that adversity is the place where God can bless you. Yun pong paglakad sa kabanalan ay nangyayari po pagdaan sa mga pagsubok. Doon ka po patatatagin at doon ka po palalakasin. So you are a leader and leadership is always about the future. Kaya nga lead. So ikay laging mangunguna patungo sa hinaharap. Therefore, do not fear the future. Huwag mo pong katatakutan ng problema. Amen? Kaya sabi nga nung isinasagawa ko ang aking pangarap, pag ikaw po'y gumagawa ng pangarap, ikaw po ay flexible sa changes. Mag-a-adjust ka po sa panahon. Hindi ho pwedeng iyong panghawakan. Pag isinulat mo po ang pangarap, sa papel mo lang isulat, huwag po sa pader na ilililok mo. Dahil pag sa pader, pwede mong lamukusin ito at itapon at gumawa ka ng panibagong changes dun sa iyong pangarap. Kaya dun sa pangarap ko, nag-adjust ako ng hanap buhay para ako'y magkaroon ng house and lot. So ang naging sentro ko ay kung paano ako magkakaroon ng house and lot. Nagkaroon ng lot, walang house. Kaya kailangang malaman ko kung paano. Yun pong resourcefulness kailangang makita sa iyo dahil ang Pilipinas lamang po ang pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Wala po sa Amerika ang kayamanan ko. Narito po sa Pilipinas dahil ako'y Pilipino at linikha ako ng Diyos para sa Pilipinas. Pupunta ako sa Amerika, mag-aambag ako ng kayamanan ng Pilipinas doon, pero hindi ako titingin sa kanilang kayamanan sapagkat ang kayamanan natin narito on top. Dahil marami ang nasa brain drain na nakatingin ay doon sa ibang bansa. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo maganda ang iyong kinabukasan dito sa bansa. At ang simula ng pagkatuklas mo doon sa kagandahan kapag inibig mo ang sarili mong bansa. Amen? Iniibig mo ba ang Pilipinas? Oh, purihin ng Panginoon. So kung iniibig mo ang Pilipinas, magpapakita sa iyo ang mga kayamanan mo dito sa Pilipinas. Hindi po nag-a-abroad ang kayamanan, narito pong lahat. Kaya tayo po ay pinag-aagawan ng makapangyarihang bansa dahil nakaupo tayo sa pinakamayamang bansa sa ibabaw ng lupa.
Mapadagat at mapalupa, napakayaman ng Pilipinas, pero naghihintay ito ng mga lalaki at babae na maalab sa Diyos. O, purihin ng Panginoon. Kung ang lahat lamang ng Pilipino magkakaroon ng isipan na magtayo ng kumpanya, alam mo, mawawala ang mga OFW sapagkat ang magiging OFW na ay taga-Africa, taga-Russia, taga-Amerika, pupunta sa sa Pilipinas. Kaya magbago ka na, sabihin mo sa iyong katabi, magbago ka na. Tingnan mo ang hinaharap na maganda. Amen? Oh, purihin ng Panginoon. Sabihin mo, gusto kong iligtas ang maraming nasa call center. Dahil nagkakasakit sila sa gulugo, dahil kauupo maghapon. Hindi, totoo po yan. Nagkakasakit ang marami dahil ang gabi, ang ginagawang araw at ang araw ang gabi, iba po ang tulog sa araw kaysa gabi. Sapagkat ang kalusugan po natin from 10 in the evening hanggang paumaga. Ang isang dapat na matuklasan natin on how to find rest for our body. Ayan, didilat yung asawa ko dahil hindi ko nagagawa yung alas 10 na tulog. Pero alas 10 din, 10 minutes before 1. Pero ang totoo po, ang kalusugan kapag natuto tayong tumulog ng alas 10 ng gabi, hindi na baling magising ng alas 2. Kaya nga po, ating unawain, nasa iyo ang iyong kinabukasan, ibinigay na ng Diyos at inilathala na ng Diyos sa kasulatan. God will not judge us. Pag tayo nabigo, hindi tayo hatulan ng Diyos. Sapat na ang salita. Kaya nga sabi nung lalaking mayaman, Amang Abraham, buhayin mo nga po, pabalikin mo sa lupa si Lazarus na pulubi para babalaan ang aking 5 pang kapatid na kasing yaman ko at kasing ugali ko, ganid at sakib. At ang sabi niya, mga Abraham, hindi na kailangang buhayin pa ang patay para babalaan ang buhay sapagkat naroon na ang salita ng Diyos. Hallelujah! So ang salita ng Diyos ang gamit ng bawat tao para maiayos niya ang kanyang buhay, maiayos niya ang kanyang katawan, maiayos niya ang kanyang hanap buhay. Kaya wala tayong masisisi kundi ang ating katamaran sa hindi pagbabasa ng Biblia. Narito lahat ng ating kayamanan. This is a workbook. And the bestseller until now and until many years from now, this will be the #1 book that sell best. Kaya nga po, unawain nating mabuti. Holiness. Kailangan po ang kabanalan. Tingnan mo nga ang iyong katabi kung siya'y banal. Sipatin mo nga kung siya'y banal. Dahil kung titingnan po natin, so yung titulo face to face, makikita mo ang Diyos. Tinanong ko ang isa, ang sabi ko, paano ba ang pagiging apostol dahil siya inordain as apostle? Ang sabi niya, para maging apostol, kailangang nakita mo na ang Diyos. At ako'y napadilat sa pagtataka at pagtatanong, nakita niya ang Diyos, kaya siya naging apostol. Tatanungin ko kayo, nakita niyo na ba ang Diyos? O, tingnan mo. Nakikita mo ang Diyos araw-araw, pero ayaw mong kausapin. Whatsoever you do to the least of your brethren, that you have done unto me. So face to face with God, araw-araw. Kaya po, kailangan ikaw ay merong habag. Kailangan ikaw po'y maawain, mapagpatawad, dadami ang iyong pagpapala kapag ikaw'y mahabagin at maawain. Nakukuha niyo po. So face to face, makakaharap mo ang Diyos araw at gabi. May naalaala kong kwento. Ang sabi ng isang relihiyoso, siya nanalangin, Diyos ko, Christmas Day, ang tangi ko pong kahilingan lamang sa iyo ay ako ay bisitahin mo, personal ngayong darating na kaarawan mo. Baliktad po, yung may kaarawan ang magririgalo sa mga nakikihalo sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan. Sa daigdig po, ang may kaarawan ang rinirigaluhan. Sa Kristiyano po, yung isa doon sa kaarawan, ang may kaarawan ang magririgalo. Di po ba? Jesus, bigyan mo naman ako sa iyong kaarawan. Di ba tayo ang humihingi doon sa may kaarawan? Pero okay lang sa kanya yon. So humingi siya ng regalo.
personal na magpakita ka sa akin, dalawin mo ako sa Pasko. At maagang maaga nakabihis siya dahil makakatagpo niya ang Panginoon dahil siya ay naniniwala na ang panalangin ay tinutugon. At umagang umaga, ang dumating ay mga batang gusgusin. At siya naman ay mabait, bigay lang siya ng bigay. Hanggang magdapit hapon, walang dumating kundi ang mga namamasko. At ang sabi niya nung maghahating gabi na, Panginoon, hindi ka pala totoo tapat, ni hindi mo ako pinagbigyan. At ang sabi ng tinig, ito po'y kwento, yung lahat ng nanghingi sa iyo ng aginaldo, ako yung binigyan mo ng aginaldo. Yung mga dukha, mga pulubi, yung mga humihingi sa iyo ng pagkain na binigyan mo naman, kung ilang ulit sa maghapon, ngayong maghapon, ako nagpakita sa iyo. Yan, nais ko pong ipaunawa, ang isang ugaling aking dinidevelop sa akin, kapag ako ay nagdadrive, meron akong maraming barya. Dahil sa mga probinsya po, uso po yung mga naghaharang ng lubid, lalo na pag Mayo, at nanghihingi, kaya meron kang pambigay dapat. Ano po, dahil kung hindi, makakasagasa ka. At sa mga tulay, magtatambak lang ng kaunti, at meron ng lata, nakakalansingin niya. Ano naman bigyan mo ng 10 piso? Ano po? Palagay ko naman, hindi ka maghihirap. At kapag ikaw po'y nasanay sa giving, magiging ka pong generous. At pag generous ka, ikaw po'y magiging hilarious. At pag hilarious ka, tandaan mo po, the function of money is not to buy for happiness. Hindi po nakapagbibigay ng kayamaan, ng ligaya ang pera. Ang kaligayahan po ay galing lamang sa banal na espiritu. Pero ang pera, nakakapagtayo ng bahay, nakakabili ng sasakyan, at pag gutom ka, nakakabili ka ng pagkain. Yun po ang function ng pera. At ang pera po ay may pakiramdam. Para din po yung aso na pag sinisipa ng tao araw-araw, iiwasan siya ng aso. Kaya ang pera, pag hindi iginalang, iiwas din yung pera at pupunta sa mga gumagalang. Nakukuha niyo po? Tapos sasabihin, bakit lagi akong walang pera? Ang laki naman ng sweldo ko. Paano? Hindi iginalang ang pera. Ang pera po hindi iniibig, pero iginagalang na ang ibig sabihin ng paggalang, gagamitin mo ng tama. At ang unang gamit ng pera na tama ay ikapo ay ilaan mo sa Diyos. At pangalawa, ibigay mo sa asawa mo. Tingnan mo ang iyong katabi. Mga babae, sabihin mo, mabuti na lang at dumalo ang mister ko. Purihin ang Panginoon. So, atin pong unawain, kung gusto mo ng kapayapaan sa bahay, bigyan mo ng pera ang iyong mag-iina. Tsak na laging payapa sa ibabaw ng bahay. Amen? At kapag ginawa mo yan, bibigyan ka lagi ng Diyos. Hello? Tutustusan ka lagi ng Diyos dahil sinusunod mo yung kanyang palatuntunan. Ano ang palatuntunan? Pagpapala sa Ama, dadaloy sa ina, dadaloy sa mga anak, sa mga apo. Kaya nga, unawain nating mabuti, holiness. Without which, nobody will ever see God. Iniutos ng Diyos, be holy. Sa lumang tipan, iniutos niya, be holy for I am holy. Sa bagong tipan, iniutos niya, be holy for I am holy. Maging kayong banal sapagkat ako'y banal. So paano tayo magiging banal? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo dumating para ikaw at ako ay maialay niya sa kanyang Ama na banal at walang kapintasan. So Jesus came so that He can present us to His Father blameless and without sin. Kaya nga ating unawain, our holiness is the finished work of Jesus at Calvary. Pero pansinin po natin, because we are holy, kaya ang ginagawa natin puro banal. Hindi para maging banal, banal tayo, kaya banal ang ating gawain. Amen? Purihin ang Panginoon. Katulad po ng ballpen. Ang ballpen po ay hindi ko ipepray para maging ballpen at sumulat. Linikha ang ballpen na pansulat. Hindi po pambato yan. Ano po? Yan po ay pansulat. Kaya pag iyong isinulat, susulat yan hanggat merong tinta. Tama po ba? Kaya ikaw at ako'y banal dahil kay Jesus. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ikay banal.
You will not work for your holiness dahil ikay banal nung araw na ikay ma-born again. Na-born again ka na ba? So ikay banal. Kaya ang makikita sa iyo ay pawang kabutihan. Hindi para maging banal, para makita yung kabanalan ng Panginoong nasa iyo. Kaya ang mabuting ugali ay hindi ko pinag-aralan, sapagkat ang tanging alam ko'y masamang ugali. Ano ang masama kong ugali? Magagalitin ako noon. Noon po noon. Huwag ninyong mamaliin ang aking patutuo. Noon. At dahil nga po sa pagpapalitan ng buhay, yung buhay kong masama, yung buhay kong makasalanan, ipinagpalit ko sa buhay ng Panginoong Hesus. At ang napakaganda sa Panginoong Hesus, Kanyang ibinigay yung Kanyang buhay na walang kapintasan, walang batik, walang kasalanan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Jesus na. Yun po yung tinatawag na exchange life. Nakipagpalitang buhay. Amen? Kaya ikaw ay iba na ngayon, ikay banal na. Kaya pag ikay nagagalit, ang ibig sabihin, buhay ka pa. Kaya ikaw ay nagpi-flare up dahil meron kang heart feelings na hindi mo dinil. Marahil meron kang mga iniisip na hindi mo isinaayos. Ayusin natin ang isipan, alisin natin yung negatibo, at makikita mo na ang iyong pamilya ang pinakamagandang pamilya sa ibabaw ng lupa. So you will keep on an encouragement to your children and to your household. At makikita ka na laging maaliwalas ang mukha kahit wala na kayong isasaing. Hello? Dumarating po yun. 288.99 lamang ang monthly installment namin sa SSS, sa aming ipo-foreclose pa kami. Eh ano yun sa panahon ngayon? Pero noon, malaki ang pera. Pero, pinagpasyahan ko, Diyos ko, hindi na po yun po-foreclose uli. In 17 years, natubos ng aking asawa dahil mahusay siyang mag-ipon. Wala po akong pera. Dahil ang asawa ko ang manager sa bahay. At napakahusay niyang katiwala. Mga asawang babae, mahusay ba kayong katiwala o baka nasa mall lahat yung ipinagkatiwala sa iyo ng iyong mister? Nakukuha niyo po? Basta may kagastusan, may lumalabas na pera sa asawa ko. Sapagkat siya ang tagapangasiwa ng kayamanan. Ako ang taga-hingi sa Diyos, siya ang tagapangasiwa. So anong mangyayari? Magiging maunlad po ang pamilya. Kaya nga po, God desire holiness. Amen? Sapagkat ang Diyos ay banal, kaya ang magsasama ay parehong banal. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Kaya nais kong iyong maunawaan mo na ikaw ay iniibig ng Diyos, ikay banal, ikay pinatawad, ako'y banal. Tayong lahat ay banal. Lumakad tayo sa kabanalan at umunlad tayo sa kabanalan. Bow down your head and let us pray. O Diyos, aming Ama, ikaw po ay grabe ang kabutihan. Salamat at ang iyong pakisama sa amin ay awa at habag. Hindi hatol at hindi galit. Salamat dahil kami ay labis mong iniibig. Kaya pagpalain mo ang iyong mga anak at matuto kaming lahat na magtiwala sa iyong salita. Ako ay magiging magiliw ninyong Ama dahil kayo ay nagtiwala at nagpaampon sa akin. Dahil dito sa inyong ginawa, aarugain ko kayo, aalagaan ko kayo, poprotektahan ko kayo at pagpapalain ko kayo. Panginoon, narinig mo po kung paano namin inialay ang aming buhay sa iyo. Kaya yung pagkamagiliwin mong Ama, maranasan ng bawat isa. Sa iyo ang kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Ang mga buhay na patutuo ng mga ginagawa ng Diyos sa mga sumusubaybay sa palatuntunang ito, ang nagbibigay sa akin ng sigla at tapang upang makapagpatuloy. Mga tao na nasa dulo na ng kanilang pag-asa,
at handa nang magpakamatay upang lasunin ang buong pamilya. Ngunit sa pamamagitan ng palatuntunang ito, inantig ng kapangyarihan ng Espiritu ang kanyang puso. Isang ina na kanyang lalasunin ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagkain. Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kanyang narinig sa panunood dito sa palatuntunang ito, sila ay nailigtas. At ito ang dahilan kung bakit kailangang magambag-ambag tayo upang ito ay maipagpatuloy at nang sa gayon ito ay hindi mapigilan at hindi mahadlangan. Kaya yung inyong pagkakaloob ay pagbibigay ng buhay sa maraming tao. Isang sumusubaybay sa palatuntunang ito ang na-diagnose ng doktor na kailangan ng agaran at apurahang operasyon sa bato sa kanyang gallbladder. At ang sabi niya sa kanyang sarili, wala siyang salapi at ang kailangan ay napakalaking halaga. At siya ay nagpasya at siya ay pangkaraniwan lamang ang buhay. At siya ay nagpasya at ang sabi niya, yung ipagpapa-opera ko ay ipagkakaloob ko sa ministeryo ni Brother Greg Durante. Pero ang sabi niya, saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga na 10,000? Eh wala nga siyang pera. Subalit siya ay nanindigan na hindi na siya magpapa-opera at nanindigan na siya magkakaloob ng 10,000 na hamon na espiritu sa kanyang buhay. At sa mahimalang kaparaanan, dumating sa kanya ang supernatural na provision dun sa kanyang mithiin. At nagkaroon siya ng 10,000 na hindi niya maunawaan kung paano ito nangyari at dumating sa kanyang kamay at agad niyang idiniposito sa bangko. At dagdag pa rito, ang himala, nalusaw ang mga bato sa kanyang gallbladder. At siya ngayon ay napakalusog at napakapinagpala sa kanyang katawan. Kaya sa pinansyal na kalusugan sa inyong pagbibigay ngayon, ako'y dadalangin para sa inyong pinansyal na kalusugan at kalusugang pangkatawan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang karanasan at kasaysayan ng mga lalaki at babae na nabighani sa Panginoon dahil sa pagpapatuloy na pagsubaybay sa palatuntunang ito. O Diyos, igawad mo sa bawat isa ang intimate attraction sa iyo at magkaroon ng himala sa kanilang pagkakaloob. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bigyan mo sila ng financial healing at ng physical bodily healing. Right now, in the mighty name of Jesus, let them receive as they decided to give. In Jesus Christ's name, we give you the honor, the praise, and the glory. Amen. Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon.